Mga kastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Death Wish. Enjoy watching! I think you're gonna find that propofol's wearing off. Thanks for your help. So you're not gonna kill me? No. Jack is. Nagsisimula ang pelikula sa city ng Chicago, at ang mga pulis ay nagmamadali patungo sa ospital dahil isa sa mga kasamahan nila ang nabaril. Agad siyang dinala sa operation room at tinawag ng mga tauhan si Paul, ang pinakamahusay na surgeon sa ospital. Humiling siya sa ibang doktor na tapusin ang operasyon at nagmamadali upang makita ang pulis, ngunit sa kasamaang palad, huli na siya at ang opisyal ay patay na. Kinabukasan, nag-aalmusal si Paul kasama ang kanyang asawang si Lucy at ang kanilang anak na si Jordan, na natanggap sa college sa New York. Pagkatapos nito, sila ay umalis para sa laro ng soccer ni Jordan, kung saan lubos na sumusuporta sina Paul at Lucy sa mga bata. Gayunpaman, may isang ama na palaging nagagalit sa bawat detalye at sumisigaw ng malakas. Magalang na hininga ni Paul ang lalaki na tumahimik, at nagalit ang lalaki. Nagsimula ng isang argumento na madaling lumalala at sinubukan ng lalaki na maging marahas. Sumabat si Lucy at dinala si Paul palayo, na nagdulot sa lalaki na tawagin siyang duwag. Matapos ang laro, ang buong pamilya ay nagpunta sa isang pizza house kasama si Frank, kapatid ni Paul. Pumayag si Paul na ipahiram kay Frank ang $2,000 at binibiro siya ni Frank sa laki ng kanyang sahod, na narinig ng valet na si Miguel. Narinig din niya na ang pamilya ay mawawala ngayong gabi, kaya nang siya ay pumunta upang kunin ang kotse, kinunan niya ng litrato ng address nila sa Saturday nav ng kotse. Sa gabi, ang pamilya ay naghahanda na para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Paul, at ibinigay nila sa kanya ang isang mamahaling bagong relo. Gayunpaman, sa sandaling yun, tinawag si Paul mula sa ospital at wala siyang ibang pagpipilian kundi pumunta sa trabaho at ipagpaliban ang selebrasyon. Sa halip, pumunta na lang sina Lucy at Jordan sa pamimili ng mga groceries, at pagbalik nila sa bahay, may isang kainahinalang van na nakaparada sa isang kanto. Pumunta si Jordan sa itaas upang tawagan ang kanyang kasintahan, at si Lucy ay nasa kusina na nagluluto ng cake para kay Paul, na hindi napansin ng isang tao na nakatago sa likod ng isang pinto. Biglang napansin ni Lucy na nagbago ang page ng kanyang aklat ng lutuin dahil sa hangin na galing sa bintana, na dapat sana'y sarado. Nang lumapit siya upang isara ito, natuklasan niya ang mga bakas ng putik sa sahig. Nalaman niyang may pumasok sa bahay, kaya sumigaw si Lucy kay Jordan na bumaba, ngunit mayroon ng isang magnanakaw na nakatago sa banyo at dinakma si Jordan nang subukan niyang lumabas ng kwarto. Pagkatapos, ibinaba si Jordan sa ibaba at nagpakita ang 3 kriminal, na nagbanta na papatayin si Jordan kung hindi makikipag-cooperate si Lucy. Pagkatapos, dinala niya si Lucy sa safe upang buksan ito at ilagay ang lahat ng mahalagang gamit ng pamilya sa isang bag. Sa kusina, sinabihan ng isa sa mga magnanakaw ang kanyang kasama na huwag gawing biro ang paghawak ng kutsilyo, kaya't ibinaba niya ito bago siya lumabas upang humanap ng lubid. Ngayon na sila'y mag-isa, ginamit ng lalaking may kutsilyo ang pagkakataon upang manyakin si Jordan, ngunit napigilan ito nang bumalik ang kanyang kaibigan na may dalang lubid. Sinabi ng isa sa magnanakaw na tigilan ang pangmamanyak dahil hindi ito kasama sa pinag-usapan kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. Habang sila'y nagtatalo, sinamantala ni Jordan ang pagkakataon upang kunin ang kutsilyo ng magnanakaw at sinugatan ang mukha nito, na nagresulta sa pagsuntok sa kanya ng isang lalaki at nagpahagis sa kanya sa sahig. Dumating si Lucy kasama ang ikatlong magnanakaw at nakita ang kaguluhan, kaya't kinuha niya ang isang pot ng kumukulong tubig at sinaboy ito sa mukha ng isang magnanakaw bago sabihin sa kanyang anak na tumakbo. Gayunpaman, pagod na ang mga kriminal at nagsimulang magpaputok. Sa ospital, nasa gitna ng operasyon si Paul nang marinig niya sa intercom na may 2 babae na paparating na pasyente. Pinabayaan niya ang kanyang kasamang doktor na tapusin ito at nagmamadali sanang tumulong, ngunit hindi siya pinayagan ng ibang mga doktor na siya ang magtrabaho sa kaso na iyon.
Sa oras na ipinaliwanag na nila ang nangyari, patay na si Lucy, at nasa operation room na si Jordan. Hindi naniniwala si Paul, kaya't pumunta siya upang suriin ang bangkay, na lubos na nagpagalit sa kanya pagkakita sa asawa. Pagkatapos, tinanong sina Paul ng mga detective na sina Rains at Jackson at gumawa ng list ng lahat ng mga ninakaw mula sa kanilang safe. Dumating din si Frank at sinigawan ng mga pulis dahil hindi nila sineseryoso ang mga kamakailang krimen sa lugar, ngunit sinabihan siya ni Paul na magpakalma. Sinikap ng mga detective na tiyakin kay Paul na mahuhuli nila ang mga salarin. Sa sandaling yun, nag-anunsyo ang isang nurse, na si Jordan ay lumabas na mula sa operasyon ngunit nasa coma, at nanatiling nasa tabi niya si Paul. Sa paglipas ng ilang araw, si Ben, ang ama ni Lucy, ay nagbibigay ng kanyang huling mensahe sa libingan nito. Habang sila'y pabalik sa kanilang tahanan, biglang huminto si Ben sa gitna ng kalsada at tumitig sa isang bagay sa lupa. Galit na galit siya nang walang malinaw na dahilan, kaya't bumalik siya sa kotse at nagmadaling pumunta sa kanyang ari-arian, kung saan may dalawang poachers na agad na tumakbo palayo. Lumabas si Ben at sinimulan silang pagbabarilin, ngunit nakatakas ang mga ito. Nangangamba si Paul, ngunit sinabi ni Ben na hindi nila maaasahan ang pulisya, dahil dumadating lamang sila pagkatapos ng krimen. Iniisip niya na kung minsan, kailangan ng mga kalalakihan na kumilos at bigyan ng pansin ang mga bagay, kaya't binaril niya ang hayop na nasaktan ng mga poachers upang ito ay mamatay na. Lumipat ang eksena, si Paul ay nagmamaneho habang nakikipag-usap sa telepono kay Rains, at nalulungkot siya na malaman na wala pa ring mga suspect. Ang kanyang masamang pakiramdam ay nagdulot sa kanya na sigawan ng isang pulubi na nagtatangkang linisin ang bintana ng kanyang kotse. Pagkatapos ay pumunta siya kay Jordan at nakita ang kaibigan nito na nagbabasa ng kwento para sa kanya, at nagpapasalamat si Paul na may sumusuporta sa kanyang anak na babae. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang pumunta si Paul sa therapy. Nagsalita siya tungkol sa kanyang hindi pagkakatulog sa kama, kaya't natutulog siya sa sofa. Naalala rin niya ang kanyang malungkot na kabataan na sumasakay ng tren mag-isa upang iwasan ang kanyang ama, kaya sinimulan niya rin gawin uli ito para makapag-isip. At bawat lalaki na nakikita niya sa kalye ay nagpapaalala sa kanya sa mga lalaking pumatay sa kanyang asawa at pinagsisisihan niya na hindi niya nagawang protektahan ang kanyang pamilya. Sinisiguro ng therapist sa kanya na ang pag-heal ay isang proseso at ito ay tatagal ng mahabang panahon. Lumilipas ang kanyang mga araw sa pagbabasa ng mga kwento kay Jordan, pagsakay ng tren, at pagsamang lumabas kay Frank, ngunit kadalasan ay nasa sofa at nag-iisip. Sa huli, nagiging mas maunawain siya at nagbibigay ng pera sa pulubi upang linisin ang mga bintana ng kanyang kotse. Lumipas ang mga linggo at wala pa ring natatanggap na mga update si Paul sa kaso, kaya pumunta siya kay Rains ng personal. Tinanong niya ang detective tungkol sa mga sample ng DNA, ngunit hindi ito tumutugma sa sinuman sa database. Mayroon sa office ni Rains isang board na may lahat ng mga bukas na kaso na kasalukuyang kanyang tinitingnan, at iilan lamang sa mga ito ang na-resolve, na nagpapakita ng kakulangan ng mga resources upang malutas ang mga ito ng maayos. Sa gabi, paalis na sana si Paul sa istasyon ng tren nang makakita siya ng dalawang lalaki na nanghaharas sa isang batang babae. Tinawag niya ang mga ito upang iwanan ang babae, ngunit nagalit ang mga lalaki sa kanya at siya ang kanilang binugbog, bagaman sa huli ay nakatakas ang babae. Pagdating sa bahay, nanunood si Paul ng telebisyon at natuklasan ng isang ads para sa isang local store ng baril na nag-iwan ng malaking impresyon sa kanya. Kinabukasan, pumunta siya sa tindahan na yun at ipinakita sa kanya ng sales representative ang lahat ng iba't ibang armas na mayroon sila. Gayunpaman, kailangan niyang punan ng maraming mga papeles, at umattend sa gun safety class. Lingid sa kanyang kaalaman may mga CCTV na nakamonitor sa paligid, bago nito sinabi niya na pag-iisipan niya muna ito. Makalipas ang ilang panahon, nasa ospital si Paul para sa isa pang biktima ng pamamaril. Nang inilipat na nila ang katawan para sa operasyon, nahulog ang isang baril mula sa bulsa ng pasyente, kaya sinipa ni Paul ito sa ilalim ng operation table upang kunin ito. Pagkatapos, itinago niya ito sa kanyang damit. Pagdating ni Paul sa kanilang bahay, sinubukan niyang iputok ang baril para sa unang pagkakataon, ngunit bumalik ang bala at napagtanto niya na kailangan niyang matuto pa.
Sa sumunod na mga araw, binubuhos ni Paul ang lahat ng kanyang libreng oras sa panunood ng mga basic lesson sa baril at pag-aaral kung paano hawakan ito. Matapos ng maraming pagsasanay, naging sapat na ang kanyang pagsipat. Isang araw, tinawag si Paul sa ICU at nalaman na nagkaroon ng komplikasyon si Jordan. Patuloy na lumalala ang kanyang kondisyon at malabo na siyang makasurvive. Napansin ni Paul kung paano nakatali ang katawan niya sa kama para sa safety nito. Kaya napaisip at nagalit siya dahil nakakulong ang kanyang anak, ngunit hindi ang mga kriminal na gumawa nito. Pagkatapos, sa kawalan ng pag-asa, naghintay si Paul ng gabi upang kunin ang baril at naglakad siya sa isang delikadong lugar ng Chicago habang nakatakip ang kanyang mukha sa isang hoodie. Nang makakita siya ng dalawang lalaki na nagtatangkang magnakaw ng kotse ng isang babae, tinawag niya sila, ngunit sumakay sila sa kotse at binaril siya. Habang umiikot si Paul upang iwasan ang mga bala, umalis na ang mga kriminal, ngunit mabilis na bumangon si Paul at binaril ang driver, na nagdulot ng aksidente. Nahulog ang isang piraso ng salamin at nasugatan ang kamay ni Paul sa nangyari. Lumabas ang isang lalaki sa kotse at nagsimulang magpaputok din, kaya nagtago si Paul sa likod ng isang kotse at naghihintay ng tamang pagkakataon at nabaril niya ito sa ulo. At hindi niya namalayan ng isang babae sa bintana na nag-video ng buong pangyayari. Nilapitan niya ang kalaban at siniguradong wala na itong buhay, sa pamamagitan ng pagbaril uli dito. Pagkatapos, sinabihan niya ang babaeng biktima na tumakas. Pinagmasdan ni Paul ang huling hininga ng driver at saka umalis sa lugar. Habang tumatakas ay itinapon niya ang kanyang hoodie sa basurahan at pagkatapos ay sumakay na siya sa tren. Pagdating sa bahay, ginamit niya ang kanyang medikal na kaalaman upang gamutin ang kanyang sugat at natulog. Patuloy siyang nagkakaroon ng mga panaginip tungkol sa kanyang ginawa, ngunit tumutulong sa kanya ang gamot na ibinigay ng therapist upang makatulog. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Rains at Jackson upang kumuha ng mga statement sa pangyayari. Lubos na nagpapasalamat ang babaeng muntikan ng maging biktima ng pagnanakaw, ngunit iniisip ng isa na brutal at malupit ang lalaking nagligtas sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi nakita ang mukha ni Paul sa nakuhang video, ngunit naipost na ng babae ito sa internet. Pinanood din ito ng mga detective at napansin na nasugatan ang kamay ng bumaril. Kinabukasan, nakita ni Paul ang video ng kanyang sarili at na-impress sa kanyang mga ginawa, kaya nawala ang konsensya niya na nagbibigay sa kanya ng mga bangungot sa pagtulog. Agad itong kumalat sa internet at nagsimulang pag-usapan ng media kung mali ba o hindi ang ginawa niya, dahil sinagip niya ang isang tao ngunit nagsilbi rin siya bilang isang vigilante. Dahil sa kasikatan na ito, tinawag siya bilang The Grim Reaper. Sa hospital, sinusuot ni Paul ang mga band-aid sa kanyang kamay upang magmukhang mas maliit ito, at kapag dumadaan ang mga pulis, itinatago niya ang kanyang kamay sa bulsa. Sa hapon, tinulungan niya ang isang batang lalaki na biktima ng pamamaril ng isang small-time criminal. Sa pamamagitan ng pagiging gentle at maunawain, nagsabi ang bata sa kanya na binaril siya ng isang dealer na kilala bilang The Ice Cream Man, at nakuha rin niya ang address nito mula sa kanyang chart. Pagkatapos ng trabaho, nagnakaw si Paul ng hoodie mula sa labahan ng ospital at pumunta sa madilim na lugar na tinitirhan ng bata, kung saan nakita niya ang ice cream man na nagpapahinga sa kalye. Agad na binaril ni Paul ang lalaki bago tumakbo palayo, at sinamantala ng mga nandoon ang pagkakataon upang nakawin ang lahat ng mapapakinabangan mula sa maliit na cart nito. Pagkatapos, dumating ang mga detective sa lugar at muli nilang narinig ang mga kwento tungkol sa isang lalaking may hoodie. Napansin ni Rains ang ilang mga bata na inuulit ang pamamaril at napansin niya na ginagamit ng bata ang kanyang kaliwang kamay. Sa pamamagitan ng paghahambing dito sa viral na video, napag-alaman niya na malamang ito ang parehong Grim Reaper na nagligtas sa babaeng ninanakawan. Sa sumunod na araw, binabalita ng media ang pag-atake muli ng Grim Reaper, at pinanood ni Paul ang balita na may pagmamalaki. Sa istasyon ng pulisya, pinapagalitan ng kanilang superior ang mga detective dahil pinayagan nilang gumala ang isang vigilante na pumapatay ng mga kriminal, nag-aalala na baka sundan siya ng iba. Gayunpaman, ang kanilang tanging mga tanda ay ang pagiging left-handed ng namamaril at hindi magaling sa paghawak ng armas. Samantala, pumunta si Paul sa isa pang sesyon ng therapy, at sinabi ng therapist sa kanya na mas mukhang maganda ang lagay niya ngayon, kaya dapat niyang ipagpatuloy kung anuman ang ginagawa niya. Mga ilang araw ang lumipas,
ooperahan sana ni Paul ang isang biktima ng pamamaril ngunit nagulat siya nang malaman niya na si Miguel ito, at napansin rin niya ang relong iniregalo sa kanya na nakasuot dito. Walang gaanong interest si Paul upang iligtas siya, at sa huli namatay si Miguel sa operation table. Pagkatapos ay ginamit ni Paul ang pagkakataon upang pumunta sa ambulance at hinanap niya ang telephone ni Miguel, pagkatapos ay binuksan ito gamit ang walang buhay na daliri ni Miguel. Matapos kunin din ang relo nito, nagpunta si Paul sa kanyang opisina at sinimulan ang pagtingin sa cellphone ni Miguel, na nagpagalit sa kanya nang nakita niya ang litrato ng loob ng kanyang kotse. Nagpatuloy pa siya sa pag-scroll at nakita niya ang isang picture ng isang tindahan ng alak, na front lamang para sa pagbibenta ng ninakaw na mga kalakal. Iniisip ni Paul na tawagan ng mga detective ngunit sa huli nagpasya siyang siya mismo ang mag-iimbestiga. Nang dumating si Frank upang makita siya, kinansela ni Paul ang kanyang mga plano at sinubukan niyang ilayo ang atensyon ng kanyang kapatid sa sugat sa kanyang kamay. Sa gabi, kumuha si Paul ng isa pang hoodie mula sa labahan ng ospital at pumunta sa tindahan ng alak, kung saan nag-imbento siya ng kwento tungkol sa pagiging kaibigan ni Miguel. Gayunpaman, napansin ng may-ari ang label ng ospital sa hoodie at patagang nagpadala ng text sa isang kriminal na tinatawag na Fish, na sinasabing pumunta. Pagkatapos, kumukuha sana ng revolver ang lalaki, ngunit nakita ito ni Paul sa salamin at agad na sinaksak ang kamay nito gamit ang bar dart bago sabihin na ipakita sa kanya ang lahat ng ninakaw na bagay na ibinibenta niya. Habang tinututukan ng baril, dinala siya ng may-ari sa isang ligtas na lugar sa likod, kung saan natagpuan ni Paul ang lahat ng mga mahalagang ninakaw mula sa kanyang bahay. Sa sandaling yun, dumating si Fish at sinubukan siyang barilin, ngunit nakita niya ito sa mga security camera kaya nakaiwas siya, kaya ang bala ay tumama sa may-ari ng bar dahilan upang mamatay ito. Nagpapaputok ng walang tigil si Fish, at kailangan magtago ni Paul upang mag-reload ng bala ng kanyang baril. Nang aksidenteng madulas si Fish sa dugo, sinamantala ni Paul ang pagkakataon na kunin ang isang gitara at hampasin si Fish nito pagkatapos ay itinulak niya ang isang estante ng kagamitan dito. Sa tamang oras, umiwas si Fish at tumakbo pabalik sa bar, ngunit ginamit ni Paul ang mga kamera upang makita at barilin si Fish sa binti dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Pagkatapos, tinapakan niya ang binti ni Fish at tinanong kung sino ang pumatay kay Lucy. Sa sakit, ibinunyag ni Fish na ang isang mekaniko na nagngangalang Joe, at sinabing niya ang kanyang address ay nasa kanyang cellphone. Habang kinukuha ni Paul ang telepono, sinipa siya ni Fish na nagpabagsak sa kanya sa sahig, bago tumama sa isang shelves. Pagkatapos, tumayo si Fish at tinutok ang kanyang baril, ngunit isang bowling ball ang bumagsak mula sa shelves, sakto sa ulo ni Fish, na nagbigay kay Paul ng pagkakataon na barilin siya gamit ang kanyang sariling baril. Agad na kinuha ni Paul ang mga hard drive ng security camera at umalis, ngunit nahulog ang kanyang singsing sa sahig habang siya'y umaalis. Pagdating sa bahay, pinanood niya ang isang video upang malaman kung paano sirain ang mga hard drive gamit ang drill. Kinabukasan, lalong nag-viral sa media ang tungkol sa Grim Reaper, at ang lahat ay nagiging interesado sa kanya. Sa ospital, nagnakaw si Paul ng ilang mga serum at gamot, at biglang bumisita sa kanya si Rains at Jackson. Ipinaliwanag nila sa kanya ang larawan ni Fish at pati na rin ang singsing, na kinumpirma ni Paul na kanya ito. Iniisip ng mga pulis na ninakaw rin ang singsing kaya't sila'y dumating upang ibalita kay Paul ang magandang balita dahil ibig sabihin nito'y maaari na nilang ituloy ang kaso. Pagkatapos nilang umalis, sinira ni Paul ang telephone ni Fish. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Paul upang bisitahin si Joe. Nakalusot siya sa tindahan habang si Joe ay nasa ilalim ng isang kotse at bigla siyang sinupresa, sinuntok at pinatumba niya ito gamit ang isang wrench. Nang magising si Joe, siya'y nakatali na sa ilalim ng kotse, at sinimula ni Paul na saktan siya upang makakuha ng impormasyon. Matapos saksakan ng isang injection, hiniwa niya ito sa binti pagkatapos ay binubusan ng brake fluid sa sugat upang magdulot ng matinding sakit. Matapos ang maraming paghihirap, ipinaliwanag ni Joe na ang taong pumatay kay Lucy ay tinatawag na Knox, at sinabi niyang hindi na niya kailangan puntahan ito, dahil ito mismo ang pupunta sa kanya. Nagpasalamat si Paul kay Joe sa impormasyon at pinalaya siya, ngunit sa kanyang pag-alis, hinatak niya ang isang kadena upang ang kotse ay bumagsak kay Joe na ikinamatay nito. Kinabukasan, pumunta ang mga pulis upang makita si Frank.
Natuklasan nila na ang lahat ng mga taong pinapatay ng Grim Reaper ay ang mga pumatay kay Lucy, kaya nais nilang makita ang kanyang kamay. Samantala, nasa ospital si Paul na bumisita kay Jordan at nakita niya sa balita na may mga nagka-copycat na pumapatay gamit ang kwento ng Grim Reaper. Sa sandaling yun, nakatanggap ng tawag si Paul mula kay Knox, na nagsasabi sa kanya na magkita sila sa isang club sa loob ng 30 minuto. Habang papunta si Paul patungo sa club, pumunta si Frank sa tahanan ni Paul at pumasok nang walang sumasagot sa pinto. Nang pumasok siya sa basement, nakita niya ang lahat ng mga bala at mga palatandaan ng malungkot na buhay ni Paul. Sa wakas ay na-realize nito na si Paul ang Grim Reaper. Pumunta si Paul sa club at nagpadala ng mensahe kay Knox na sinasabing naroon na siya. Sinabihan siya ni Knox na magkita sila sa banyo, kaya't pumunta si Paul doon at tumawag sa telephone ni Knox. Sinundan niya ang tunog ng telephone, pagkatapos sinipa niya ang isang cubicle, ngunit sa sandaling yon, lumitaw si Knox mula sa likod at habang ginagamit ang isang sibilyan bilang shield, siya'y nagsimulang magpaputok ng walang pakialam, na pumatay ng mga tao sa paligid. Nasaktan din si Paul at nagtago sa cubicle habang siya'y nagsimula na ring magpaputok, nagawa niyang matamaan si Knox. Pagkatapos, binaril niya ang power box, at nang mawala ng ilaw, nagtago siya sa gitna ng nagtatakbuhan at nagpapanat na mga tao upang makatakas. Makalipas ang ilang sandali, tumawag ang mga pulis tungkol sa pamamaril sa club at pumunta sa ospital kung saan ang isa sa mga biktima ay nagsasabing nakita niya ang vigilante. Lumalabas na si Knox ang biktima, na nagsasabi ng maraming mga detalye at nagpapunta sa mga pulis sa office ni Paul, ngunit wala siya roon. Samantala, nagtatago si Paul sa ibang silid ng ospital at inayos ang kanyang pinakabagong sugat gamit ang glue at stapler, kahit sobrang sakit nito. Pagkatapos ay umuwi siya sa bahay kung saan naabutan niya doon si Frank, na kinokonfronte siya tungkol sa kanyang ginagawang pagpatay. Sinasabi ni Paul na kailangan niyang gawin ito dahil walang ibang gagawa. Biglang nasira ang kanilang pag-uusap dahil sa pagring ng mga detective sa pinto, kaya sinagot ni Frank ang pinto at sinabing wala si Paul. Hindi naniniwala sa kanya ang mga detective, ngunit hindi sila makakagawa ng higit pa ng walang warrant kaya umalis sila. Sa sandaling yon, may tumawag kay Paul mula sa ospital at sinabing gising na si Jordan. Nagmadali siyang pumunta doon at matapos magkaroon ng pananabik na pagkikita ng kanyang anak, kailangan niyang sabihin dito na patay na ang kanyang ina, na nagdulot ng sobrang pagkalungkot kay Jordan. Ngayong magaling na si Jordan, ipinangako ni Paul kay Frank na hindi na siya magiging isang vigilante. Isang linggo ang lumipas at pinayagan na si Jordan na umuwi, at ang mga detective ay pumunta upang magtanong sa kanya, ngunit hindi na maalala ni Jordan ang anumang nangyari sa gabing iyon ng pag-atake sa kanila. Nang pumasok sila ni Paul sa elevator, sumama si Knox sa kanila, at binaliwala siya ni Paul para sa kanyang kaligtasan. Nagpakumbaba si Knox kay Jordan, at nang umalis sila, sinabi ni Knox na magkikita sila ulit. Nakita ito ni Paul bilang isang banta, kaya bumalik siya sa tindahan ng baril at bumili ng mga armas ng legal. Sa huling bahagi ng gabi, naghanda na si Jordan para matulog pagkatapos ng hapunan, ngunit bigla na lang nakakita si Paul ng isang bagay sa labas at sinabihan siya na magtago sa ilalim ng hagdanan at tawagan ng 911. Sa sandaling yun, pumasok ang isang lalaki sa pamamagitan ng likod na pinto at pumunta sa kwarto ni Paul upang barilin ang tao sa kama, ngunit mga unan lang ito. Sinundan ng isa pang ingay galing sa shower ngunit ito rin ay isang patibong na nagbigay kay Paul ng pagkakataon upang barilin ito sa ulo. Nang pumunta ang isa pang lalaki upang tingnan siya, si Paul ay nakatago malapit sa bangkay at mabilis na binaril ito, na nagdulot sa lalaki na mahulog sa first floor. Pagkatapos nito, narinig ni Paul ang isang ingay sa basement at pumunta doon, ngunit sinopresa siya ni Knox at nabaril siya nito sa balikat, na nagdulot sa kanya na mahulog sa sofa. Sa sandaling yon, lumabas si Jordan mula sa hagdanan at sumigaw, na nakadistract kay Knox. Ginamit ni Paul ang pagkakataong ito upang pindutin ang isang button sa kanyang mesa upang ipakita ang isang nakatagong armas at ginamit ito upang tuluyang patayin si Knox. Nang dumating ang mga pulis, sinabi ni Paul sa mga detective na lahat ng kanyang mga sugat ay nakuha niya ngayong gabi at legal niyang nakuha ang lahat ng kanyang mga armas matapos magising si Jordan upang maprotektahan niya ang kanyang anak. Sinabi rin niya na ibibigay niya ang kanyang mga armas, na nagpapahiwatig na tapos na siya sa pagiging isang vigilante. Hindi naniniwala sa kanya ang mga detective,
ngunit kontento sila sa mga resulta at nagpasya na hayaan na ang usapin. Sa mga sumunod na araw, ibinaba ni Paul si Jordan sa kolehiyo sa New York City, kung saan naghihintay na ang kanyang kaibigan. Habang papunta siya pabalik sa kanyang kotse, nakita ni Paul ang isang lalaki na nagnakaw ng bag mula sa cart ng bellhop, at hindi niya mapigilan na tawagin ito habang itinuturo ang daliri bilang baril. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!